Si Jesus ang larawan ng hindi nakikitang Diyos at sa pamamagitan niya ay nakita natin ang Ama. Mahalaga ang mga imaheng nagdadala sa atin sa tunay na Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi pa ninyo ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay image. Mga kapatid, madalas tayo ay kinikriticize dahil sa mga images na meron tayo sa ating simbahan. Madalas tayo ay inaakusahan bilang mga Katoliko na tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahe, na kahit anong paulit-ulit na paliwanag natin at sabihin sa kanilang hindi natin sinasamba yung mga imaheng ito, ay paulit-ulit pa rin silang nag-i-insist na sinasamba natin ang mga yon. Ewan ko na lang kung ano pang paliwanag ang dapat nating sabihin sa kanila para maunawaan nilang hindi nga natin sinasamba. Bakit ba ang kulit ninyo? Mga kapatid, pero mahalagang tanungin din natin yung ating sarili. Sumasamba nga ba ako sa mga imahe? Tingnan po natin. Baka nga naman. Pero malinaw na itinuturo ng ating simbahan na hindi tayo sumasamba sa mga larawan at sa mga imahe. Tingnan po natin, meron tayong salitang sakramento. Galing sa salitang sakra at mento o banal na tanda. Unang-una, ano ba yung sakramento? Yung sakramento ay ipinakikita sa pamamagitan ng mga signs and symbols, yung invisible reality, yung hindi nakikitang katotohanan o katunayan. Sa pamamagitan ng mga signs and symbols, at itong mga signs and symbols na ito ay nagbibigay ng grasya, nagbibigay ng biyaya ng kaligtasan. At ito'y sinimulan o itinatag ni Kristo. Ito yung pangunawa natin tungkol sa sakramento. Tingnan natin ng mas detalyado. Si Jesus, sabi rito sa gospel, ang imahe, ang mukha, ang larawan ng Ama. At sabi niya, ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Ama. Ibig sabihin si Jesus ang sakramento ng Ama. He is the sacrament of the Father. He is the Ur-sacrament. Sapagkat yung Ama, ang Diyos na hindi nakikita sa pamamagitan niya, ay nakikita na ng sanlibutan. Nakita natin. At ito yung sinasabi niya kay Felipe
ngayong araw na ito na nagtatanong at nagsasabing, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan. Pero sabi ng Panginoon, hanggang ngayon ba hindi niyo pa ako nakikilala, Felipe? Hindi ka ba naniniwalang ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama sapagkat ang Ama'y sumasa akin at ako'y sumasa Ama? Si Jesus ang kauna-unahang sakramento. Ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang sarili, ng kanyang pagkatao, ang Diyos na hindi nakikita. At habang si Jesus ay nabubuhay, itinatag niya ang iba't ibang mga sakramento. Pero higit sa lahat, itinatag niya ang simbahan. Ang simbahan. At ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. So kung si Kristo ang imahe, ang larawan ng Ama, ang simbahan naman, ang katawan ni Kristo. Ibig sabihin, the church is also a sacrament. Kung si Jesus ay sakramento ng Ama, ang simbahan ay sakramento ni Kristo. The sacrament, the continuing presence of Jesus in the world sa pamamagitan ng simbahan. Sapagkat ang simbahan ang katawan ni Kristo. Anong patunay sa Biblia? Kung natatandaan nyo, kung yung si St. Paul, inuusig niya ang mga followers of Jesus. At wala na si Jesus noon. On the road to Damascus, nagpakita sa kanya si Jesus. At narinig niya yung tinig ni Jesus at ano sabi? Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Kung ating titingnan at i-analyze, hindi naman si Jesus yung inuusig ni Saul kasi wala na si Jesus, patay na si Jesus. Ang inuusig ni Saul ay yung mga followers ni Jesus. Ibig sabihin, kapag inusig ni Saul itong mga tagasunod ni Jesus, inuusig din ni Saul ang mismong Panginoon. Ang tawag natin dito kay St. Paul ay yung theology of incorporation. Na kapag tayo ay sumunod kay Kristo, naging alagad ni Kristo sa pamamagitan ng binyag, tayo nagiging bahagi ni Kristo, ng katawan ni Kristo. So ang simbahan ay katawan ni Kristo. Ang simbahan ay sakramento ni Kristo. Sapagkat si Jesus na hindi na natin nakikita dahil siya umakyat sa langit, ay nakikita natin, nararanasan natin sa pamamagitan ng simbahan. Pero hindi pa natatapos doon. There are 7 sacraments. At ano yung 7 sacraments? Ito yung sakramento. Ibig sabihin, yung galaw at buhay ni Kristo ay nakikita natin, nararanasan natin sa pamamagitan ng 7 sakramento. Kaya nga sa binyag, si Jesus ang tumatanggap. Sa kumpisal, si Jesus ang nagpapatawad. Sa Eucharistia, si Jesus ang nagpapakain at pagkain natin. Sa kumpil, si Jesus yung nagpapalakas sa atin. Sa kasal, si Jesus ang nagkakaisa sa lalaki at babae. Sa ordinasyon, si Jesus ang pumipili at nagsusugo. Sa sakramento ng pagpapahid ng langis, si Jesus ang nagpapagaling. Ito'y buhay ni Jesus. Kaya nga sa pamamagitan ng 7 sakramento, nararanasan natin si Kristong gumagalaw sa buhay natin sa pamamagitan ng simbahan. Kaya napakahalaga ng imahe. Ang imahe ay dapat magdala sa atin kay Jesus. Si Jesus ang magdadala sa atin sa Ama. Kaya nga, we have sacramentals also. Mga sacramentals like miraculous medal, like rosaries, mga mga sacramentals natin, mga panyo, At mahalaga itong mga ito. Hindi man ito mga sacraments, ito mga sacramentals, ibig sabihin maglalapit sa atin kay Jesus. Kaya nga yung mga images natin, dapat maglapit sa atin kay Jesus. Hindi natin sinasamba, kundi nagpapaalala at naglalapit sa atin para magkaroon tayo ng malalim na relasyon kay Jesus na siyang mukha ng Ama. Mahalaga, sa pamamagitan ng buhay ng simbahan, tayo ay lumalapit kay Kristo. At ang paglapit kay Kristo ay paglapit sa Ama. Mga kapatid, sana po tayo rin yung ating buhay, yung ating pagkatao ay maging imahe. Tayo ay mga imago Christi nang tayo ay bininyagan,
tayo ay naging kamukha ni Kristo, kawangis ni Kristo, which means sa pamamagitan ng buhay natin, tayo rin na ipapakita at na ipapamalas natin sa mundo ang presensya ni Kristo. We need more images of Christ nowadays sa mundo natin ngayon, lalong-lalo na sa mundo ng social media. Maging larawan ka ni Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, pagdiriwang namin ang kapiyastahan ni San Felipe at ni Santiago, sana po tulad nila, kami rin ay maging buhay na patotoo, maging larawan ni Kristo sa mundo sa pamamagitan ng aming salita at gawa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.